Magandang buhay at maligayang pagbabalik sa AP Pinoy. Ako nga pala ulit si Sir Jeff, ang inyong gabay at guro sa asignaturang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Sa unang aralin natin sa Industrial Arts, napag-usapan natin ang iba't ibang uri ng mga materyales na ginagamit sa gawaing pang-industriya. Ngayon naman, oras na upang tumungo tayo sa ating susunod na aralin. Pero bago yan, magkakaroon muna tayo ng pagbabalik-tanaw sa ating nakalipas na diskusyon. Narito ang panuto para sa ating pagbabalik-tanaw sa ating nakalipas na aralin. Lagyan ng bilang 1 hanggang 10 ang inyong kwaderno sa EPP. Basahin at intindihing mabuti ang bawat pangungusap. Pagkatapos, isulat ang salitang tama kung ang nilalaman ng pangungusap ay wasto at mali naman kung hindi. Isulat ninyo ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Kung handa na kayo, magsimula na tayo. Tama o mali? Para sa unang bilang, ang ratan ay tinaguriang Tree of Life dahil sa napakaraming gamit nito. Pangalawa, ang katad o katad ay mula sa luwad at madaling maihulma. Ikatlo, ang abaka ay halaman na ginagamit sa paggawa ng tela at papel. Ikaapat, ang plastic ay yari sa metallic compound at sumasailalim sa prosesong decomposition upang mas tumibay ito. Panglima, ang balat ng hayop ay tinatawag ding amiray na karaniwang binibilad upang mahabi bilang damit at sinturon. Ika-6 na bilang, tama o mali? Ang kawayan ay may 49 na uri at 8 dito ay karaniwang ginagamit sa Pilipinas. Pampito, ang abaka ay tinatawag ding palmera at isa sa pinakamataas na uri nito. Ika-8, ang metal ay binubuo ng iba't ibang uri ng elemento, makintab, matibay, at maaaring daluyan ng kuryente at init. Pang-9, ang ratan ay ginagamit sa paggawa ng kasangkapan tulad ng upuan, duyan, higaan, kabinet at malalaking buslo. At ang pinakahuli, ang abaka ay ginagamit sa paggawa ng lubid, Manila paper at damit. Kung handa na kayo, maaari na tayong mag-check ng inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay mali. Pangalawa, mali. Pangatlo, mali. Pang-apat, mali. Ika-5, mali. Pang-6, tama. Pang-7, mali. Ika-8, tama. Ika-9, tama. At ika-10, tama. Ngayon naman, bilang panimulang gawain para sa ating susunod na aralin sa Industrial Arts, magkakaroon tayo ng maikling gawain. Lalaruin natin ang isang sikat na gaming app na tinatawag na 4 Picks 1 Word. Lagyan ninyo ng bilang 1 hanggang 6 ang inyong kwaderno. Pagkatapos, tukuyin ninyo ang mga salitang pinapahulaan at gamitin ninyong clue ang mga larawan na ipapakita sa inyo. Isulat ninyo ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Sa bawat round ng ating game ay ipapakita natin o i-reveal natin ang tamang sagot. Kung handa na kayo, pwede na tayong magsimula. Para sa unang salita, ito ay binubuo ng 6 na letra. Narito ang mga clue. Unang larawan, Ikalawa,
Ikatlo, ikaapat. Alam niyo na ba kung anong tamang sagot? Ang sagot ay pukpok. Tama. Ngayon naman, tumungo na tayo sa pangalawa. Ang pangalawang salta ay binubuo ng 5 letra. Ang unang clue ay pangalawa, ikatlo, ikaapat. Nahulaan niyo na ba kung anong tamang sagot? Ang tamang sagot ay sukat. Magaling! Ngayon naman, tumungo na tayo sa ikatlo. Ang ikatlong salitang pinapahulaan ay binubuo ng 5 letra. Para sa unang clue, ikalawang clue, pangatlo, at pang-apat. Nahulaan niyo na ba? Tama! Ang tamang sagot ay butas. Ngayon naman, tumungo na tayo sa susunod. Ang susunod na salita na papahulaan ay binubuo ng 4 na letra. Para sa unang clue, ikalawa, ikatlo, at ikaapat. Alam niyo na ba kung ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay ipit. Magaling! Para naman sa susunod na salita, ito ay binubuo din ng 4 na letra. Narito ang inyong mga clue. Pangalawa, pangatlo, ikaapat. Alam niyo na ba kung anong tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay hasa. Para sa pinakahuling salita, ito ay binubuo ng 5 letra. Narito ang inyong mga clue. Narito ang pangalawa, ikatlo, at ikaapat. Alam niyo na ba kung ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay putol. Tanong ko lang, ano ang mga kakailanganin upang maging matagumpay sa pagbuo ng mga produkto sa gawaing pang-industriya? Ang sagot sa tanong na yan ay mga kagamitan at kasangkapan sa paggawa. Kung mapapansin ninyo, sa ating nakalipas na aralin o gawain, may iba't ibang mga uri ng salita na ating natalakay. Ang mga ito ay ang mga sumusunod: ipit, hasa, putol, sukat. Ilan lamang yan sa mga gamit na mga kasangkapan at kagamitan na pag-uusapan natin ngayon. Para sa ating pangalawang aralin sa Industrial Arts, pag-uusapan natin ang mga kagamitan at kasangkapan sa paggawa. Para sa aralin na ito ang magiging layunin natin. Pagkatapos ng aralin na ito, inaasahan na matutunan ninyo ang paggawa ng malikhaing proyekto na gawa sa kahoy, metal, kawayan, at iba pang materyales na makikita sa komunidad. Ito ang magiging unang parte o part 1 ng talakayan natin para sa layunin na ito. At para simulan ang ating talakayan, pag-usapan muna natin ang iba't ibang mga uri ng materyales base sa kanilang gamit. Simulan natin ito sa mga kagamitan at kasangkapan sa paggawa na ginagamit bilang panukat. Ang una sa mga listahan ng mga kagamitan na ginagamit bilang panukat ay ang tinatawag na ruler. Ang ruler ay maaaring yari sa kahoy, metal,
o kaya naman ay gawa sa plastic. Ginagamit ang ruler bilang panukat ng mga bagay. Kung inyo mapapansin, ang ruler ay may mga marka at mga linya sa gilid nito. Karaniwan, ang sukat o kalibra na mayroon ang ruler ay nasa sentimetro or centimeter at pulgada o inches. Ginagamit ang ruler pagsukat ng mga taas, lapad, at kapal na mga materyales tulad ng kahoy. Ang pinahabang version naman ng ruler ay tinatawag na zigzag rule. Ang zigzag rule, tulad ng ruler, ay ginagamit din sa pagsukat ng taas, lapad, at kapal na materyales tulad ng kahoy. Ang susunod naman ay kapansin-pansin sa kanyang hugis. Mahalin tulad natin ang hugis nito sa letrang L. Ang tawag sa kagamitang ito ay eskwala. Ang eskwala ay ginagamit sa pagsukat ng maikling distansya sa pagtiyak sa lapad at kapal ng tabling na makitid at kung nais tandaan kung eskwalado ang sulok ng bawat bahagi ng kahoy. Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang mga kagamitan at kasangkapan na ginagamit bilang pamukpok. Isa sa mga kilalang kagamitan na ginagamit bilang pamukpok ay ang tinatawag natin na martilyo. Ang martilyo ay ginagamit sa pambaluktot, pampukpok ng material at pambaon o pambaon sa pait at pako. At ang ulo nito ay yari sa bakal. May isang uri ng martilyo na tinatawag nila na martilyo de cabra na parang mayroong sungay sa kabilang dulo nito. Ginagamit ang sungay na ito para hugutin o bunutin ang pakong mali ang pagkakapukpok. Sunod naman ay ang tinatawag na malyete. Ang malyete ay kawangis ng martilyo. Ang kagamitang ito ay mukhang martilyo, ngunit ang ulo ay yari sa kahoy na may balot na goma. Ginagamit ang malyete bilang pambaon sa pait o anumang kasangkapan na maaaring masira ng bakal na martilyo. Kadalasan, ang kaparehang gamit ng kagamitang ito ay ang pait. Ginagamit ng mga skulptor ang malyete at ang pait upang sila ay makaukit ng mga rebulto o estatwa sa kahoy. Sunod naman na pag-uusapan natin ay ang mga kagamitan na ginagamit na pambutas o pang-uka. Isa sa mga kilalang kasangkapan na ginagamit bilang pambutas ay ang tinatawag na barena. Ang barena ay ginagamit sa paggawa ng maliliit na butas na hindi hihigit sa kalahating sentimetro ang laki. Tinatawag na drill bit ang talim na ikinakabit sa dulo ng barenang ito. Kung ang barena ay ginagamit para makagawa ng mga maliliit na butas, ang susunod naman na kasangkapan ay ginagamit naman para makagawa ng mga malaking butas. Ang tawag sa kagamitang ito ay brace. Ang brace ay isang uri din ng barena na ginagamit para makagawa ng mga malalaking butas. Ang talim nito ay tinatawag na auger bit na nilalagay sa kabilang dulo ng barena. Magamit ang brace para mabutas ang kahoy at sa iba pang mga uri ng mga metal tulad ng aluminum. Inahawakan ang brace sa gitnang bahagi nito at iniikot naman ito sa pinakaitas na bahagi. Ang pinakamodernong version ng barena at ng brace na tinalakay natin kanina ay tinatawag na electric drill. Ang electric drill ay isang barenang de kuryente na mainam gamitin
pambutas sa mga matigas na bagay tulad ng semento o kaya ng bakal. Karaniwang ginagamit ang electric drill upang makagawa tayo ng mga butas sa mga bagay na sobrang tigas na hindi na kayang butasin ng ordinaryong barena o kaya ng ordinaryong brace. Ngayon naman, tumungo tayo sa mga kagamitan na ginagamit bilang pang-ipit. Isa sa mga kasangkapan na ginagamit na pang-ipit ay ang tinatawag na gato. Ang gato ay yari sa bakal na karaniwang ginagamit na pang-ipit sa mga materyales tulad ng kahoy at ng bakal. Kung nais nating butasan, putulin at katamin ang mga ganitong klase ng materyales, kakailanganin natin ng gato. Sa paggamit ng gato, mas magiging mabilis at mas magiging ligtas ang paraan ng pagpuputol, pagbubutas at pagkakatam ng mga nabanggit na materyales. Kadalasan, ang gato ay ipinipwesto o inilalagay sa gilid o dulong bahagi ng gawaang lamesa. At upang maiipit ang mga materyales tulad ng kahoy o bakal sa gato, kailangan maiangat ang gitnang bahagi ng gato, ang bakal na nakikita natin sa gitna nito. At para maiangat ito, kailangan nating luwagan ang tornilyo na nasa itaas ng gato. At kapag naluwagan na ang tornilyong ito, kusang aangat ang bakal na nasa gitna ng gato, at kapag nangyari ito, magkakaroon na ng espasyo sa gitna kung saan pwede na nating ipasok ang kahoy o bakal na puputulin. At kapag naipasok na, kailangang higpitan uli ang tornilyo ng gato. Sa ganung paraan, magsasara at ihigpit ang gitnang bahagi ng gato para tuluyang maipit ang materyales na ipinasok dito. Ang sunod na kasangkapan na ginagamit sa pang-ipit ng mga materyales ay hugis letter C. Kaya tinawag itong C-clamp. Ang C-clamp ay mainam gamitin na pang-ipit ng mga materyales na puputulin, bubutasan o kakatamin kung walang gato. At tulad ng gato, ipinipwesto o inilalagay ang C-clamp sa dulong bahagi o sa gilid ng lamesang gawaan. At para maipit ang anumang materyales sa gitna ng C-clamp, kailangang maiangat ang saraduhan nito na nasa ibaba. At para maiangat ito, kakailanganin nating luwagan ang tornilyo na nasa bandang gilid ng C-clamp. Kapag naluwagan na ito, kusang aangat ang gitnang bahagi ng C-clamp at magkakaroon ng espasyo sa gilid nito. At kapag nangyari yon, maaari nang ipasok ang anumang materyales na nais nating ipitin. At para maipit na ang materyales na inilagay sa gitna, kakailanganin nating saraduhin o higpitan uli ang tornilyo nito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga kasangkapan at kagamitan sa gawaing pang-industriya na ginagamit na pamutol. Isa sa mga ito ay ang tinatawag na ripsaw. Ang ripsaw ay ginagamit na pamutol o pamputol ng haba ayon sa hilatya ng kahoy. Kadalasan, ginagamit ang ripsaw para pumutol ng mga plywood o kaya mga tabla ng kahoy. Ang pangalawang kasangkapan na ginagamit na pamutol ay tinatawag na crosscut saw. Ang crosscut saw ay isang uri ng lagari na ginagamit na pamputol ng pahalang sa hilatya ng kahoy. At kung inyong mapapansin, ang crosscut saw ay mayroong dalawang hawakan. Ginagamit ang mga hawakan na ito
para mas maging mapuwersa ang pagputol ng mga malaking kahoy. Ang bakso ay isang uri ng maliit na lagari na mayroong mga maliliit na ngipin. Tinawag itong bakso dahil ang hawakan nito ay nasa bandang likuran ng lagari na katapat ng bahagi na wala ng talim o ngipin. Ginagamit ang bakso para makagawa ng tiyak na dugtungan ng kahoy. Ang ripsaw, crosscut saw at ang bakso ay maaari lamang gamitin sa mga materyales na nais natin putulin ng padiretso o kaya ay pahalang. Ngunit kung ang paraan ng pagkakaputol ng materyales ay pakurba, coping saw ang dapat nating gamitin. Ang coping saw ay isang uri ng lagari na ginagamit sa pagputol ng pakurba sa proyektong yari sa kahoy. Kadalasan, ginagamit ang coping saw para makagawa ng mga pakurbang pagputol sa mga plywood. Ang nakikita ninyong manipis na bahagi ng coping saw na mukhang alambre ay ang mismong talim o ngipin nito. At dahil ito ay manipis, madali nyo itong makukurba sa hugis o anyo na nais ninyong gawin. Kung ang coping saw ay nagagamit para makagawa ng o makaputol ng kahoy sa paraang pakurba, ang susunod na lagari na pag-uusapan naman natin ay maaaring gamitin para makagawa ng bilog sa mga kahoy na nais natin putulin. Ang tawag sa lagaring ito ay compass o keyhole saw. Ito ang pinakamanipis na uri ng lagari at kadalasang ginagamit ito kung nais nating makagawa ng butas na pabilog sa kahoy na puputulin natin. Ang paraan ng paggamit ng lagaring ito ay patulak. Ang sunod na mga uri ng materyales na pag-uusapan natin ay ang mga kasangkapan na ginagamit na pampakinis sa itaas o ibabaw na bahagi ng materyales. Isa sa mga kasangkapan na kilala sa gamit nito sa pagpapakinis ng mga materyales ay tinatawag na katam. Ang katam ay isang uri ng kagamitan na ginagamit na pampakinis sa ibabaw ng tabla o kaya ng kahoy. Kadalasan, ang katam ay mayroon lamang isang hawakan. Ngunit, may isang uri ng katam na dalawa ang hawakan nito. Ang tawag sa katam na ito ay katam na haling o katam na pangutab. Mayroon itong matalim na bahagi na nasa bandang ibaba at dalawang hawakan sa magkabilang dulo nito. Ginagamit ang katam na haling o katam na pangutab para mas maging mapuwersa at mas maging mabilis ang pagkakatam ng ibabaw na bahagi ng tabla o kahoy. At upang mapanatili ang talim ng mga kasangkapan na pamutol tulad ng lagare, kakailanganin natin ng mga kagamitan na panghasa. At isa sa mga ginagamit na panghasa ng mga kagamitan sa gawaing pang-industriya ay ang tinatawag na oilstone. Ang oilstone ay ginagamit sa paghasa ng karamihang tuwid na kasangkapang pamputol. At para naman sa mga lagare, kikil ang ginagamit upang mapanatili ang talim ng mga ngipin ng mga ito. Narito pa ang iba pa mga kagamitan na ginagamit sa mga gawaing pang-industriya. Ang pait o pait ay isang uri ng kagamitang pamputol na kadalasan ay ipinapares
sa malyete. Ginagamit ang pait na pagkorte, pagbawas at paggawa ng butas sa kahoy. Kadalasan ginagamit ang pait at ang malyete para makagawa ng mga rebulto o ng mga estatwa na gawa sa kahoy. At mga eskultor ang karaniwang gumagamit ng kagamitan ito. Ang isa pa sa mga kilalang kagamitang pang-industriya ay ang tinatawag na destornilyador o screwdriver. Ang destornilyador o screwdriver ay ginagamit na pampahigpit o kaya ay pampaluwag sa tornilyo. Sa ating bansa, may dalawang uri ng screwdriver na kadalasang ginagamit sa mga gawaing pang-industriya. Ang isa ay mayroong dulo na pahugis plus sign. Ang tawag sa screwdriver na to ay Phillips screwdriver. Ang isa naman ay parang minus sign ang dulo. Ang tawag dito ay flat-headed screwdriver. At ang pinakahuli ay ang tinatawag na lyabe. Ang lyabe ay isang kagamitan na ginagamit na pampaluwag o panghigpit sa mga gripo at dugtungan na yari sa bakal. At para magamit natin ng mas matagal ang mga napag-usapan nating mga kasangkapan at kagamitan, pag-aralan naman natin ngayon ang mga wastong paraan ng pangangalaga sa mga kasangkapan at kagamitan sa gawaing pang-industriya. Para mapadali ang pagdala ng mga kasangkapan sa isang lugar, maaaring ilagay ang mga ito sa isang lalagyan tulad ng kahon o mas mainam sa lalagyan na tinatawag na toolbox. At kapag hindi ginagamit ang mga kasangkapan, maaari itong itago sa cabinet upang hindi maalikabukan o kalawangin. Panatiling malinis at maayos ang kondisyon ng mga kasangkapan. Kung ang kasangkapan ay matalas at matalim, balutin ito ng makapal na papel upang mapanatili ang kaligtasan sa gagamit at ang mga kasama sa lugar na paggawa. At iwasang mabasa ang mga kasangkapan, patuyuin ang mga ito at lagyan ng langis upang hindi kalawangin. Gamitin ang kasangkapan sa angkop na gawain. At bilang pagpapakita ng inyong natutunan sa ating talakayan ngayon, kakailanganin ninyong gumawa ng isang brochure na nagpapakita ng iba't ibang kagamitan at kasangkapan sa paggawa. Gamitin ninyo ang internet para makapaghanap ng mga larawan ng mga nasabing kagamitan. Pagsamasamahin ninyo sa isang pahina ng brochure ang mga kagamitan o kasangkapan na magkakapareho ang gamit. Halimbawa, pagsamasamahin sa isang page o pahina ng brochure ang mga kagamitan na ginagamit na panukat o kaya ay pamputol. At bilang pangwakas, ating tandaan na sa pagsasagawa ng gawaing pang-industriya, nararapat na tukuyin ang mga kagamitan at kasangkapan na ginagamit dito. Kailangan na sa paggawa ng mga produkto o proyekto ang mga kasangkapan upang maging matagumpay sa paglikha ng mga ito. May mga kasangkapan na kailangan ang angkop na kasanayan sa bawat uri ng mga gawain. Magiging maginhawa o kasiyasiya ang paggawa ng proyekto kung wasto at maayos ang paggamit ng mga kasangkapan at kagamitan. At bilang pagsusulit para sa ating aralin ngayon, lagyan ng bilang 1 hanggang 10 ang inyong kwaderno. Tukuyin ang ngalan ng kasangkapang tinutukoy ng bawat bilang. Piliin ang titik ng inyong tamang sagot at isulat sa inyong
kwaderno. Kung handa na kayo, magsimula na tayo. Narito ang inyong mga pagpipilian. Letter A, liabe. B, ruler. C, distornilyador. D, martilyo. E, keyhole saw. F, barena. G, brace. H, kikil. I, C-clamp. J, oilstone. At K, pait. Para sa unang bilang, ito ay piraso ng metal, kahoy o plastic, may marka ng sentimetro at pulgada. Ginagamit ito sa pagsusukat. Pangalawang bilang, ginagamit ito na pamukpok sa mga pako. Pangatlo, ginagamit na pang-ukit at sa paggawa ng mga butas at pugpuan. Ito ay ginagamit na pampaluwag o kaya ay panghigpit ng mga gripo. Ikalima, ito ay isang uri ng demanong pambutas na kinakabitan ng bit o talim sa dulo nito. Ika-anim, ginagamit ito na pampahigpit o pampaluwag sa tornilyo. Ikapito, ito ay panghasa sa mga ngipin ng lagari. Pangwalo, ito ay ginagamit sa paghasa ng karamihang tuwid na kasangkapang pamputol o pamutol. Ikasyam, ito ay lagari na may maraming iba't ibang talim na pambutas ng pabilog. At ang pinakahuli, ito ay isang uri ng pang-ipit na mainam kung walang gato. Kung tapos na kayo, maaari na tayo mag-check ng inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letter B. Ikalawa, letter D. Ikatlo, letter K. Ikaapat, letter A. At ikalima, letter G. Para sa ika-anim na bilang, ang tamang sagot ay letter C. Ikapito, letter H. Ikawalo, letter J. Ikasyam, letter E. At para sa huling bilang, ang tamang sagot ay letter I. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay natutunan ninyo ang wastong gamit ng mga kasangkapan at kagamitan sa gawaing pang-industriya. Muli, ito si Sir Jeff, nagsabing matutong gumawa, ipipinoy. Paalam!